Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, bumabati ng mapagpalang araw. Mga kalingap, mga ka-EDC, mga ka-business, no? Panibagong reaction video natin ngayon. Panibagong araw, panibagong reaction video, mga kalingap, mga ka-EDC, no? Agagawan lang natin ng konting yung itong pag-uusap ni Beyonce at saka ni Edu. Na kumbaga pinumunta, sumama si Edu dito kay Ma'am Edna at kila Kuya Bal ang magpaalam nga sa school, no? At para personal talaga na sila yung magpaalam doon sa school. Si Ma'am Edna at saka si Kuya Bal Santos Matubang ang humarap doon sa teacher, no? At ang syempre ang nakipag-negotiate talaga dito ay si Ma'am Edna. So alam naman natin, no, teacher sa teacher, alam nila yung paano syempre i-handle o i-settle down kung ano yung dapat, diba? At alam naman natin talaga na malaki naman talaga ang kakayahan ni Ma'am Edna pagtungkol diyan kasi diba isa siyang isa siyang principal, no, sa school. So alam niya kung ano yung ganyang sitwasyon. Kumbaga alam nila kung ano yung naiintindihan nila baga, no, kung ano yung mga sitwasyon na gano'n na syempre nagpaalam naman talaga ng personally yung samahan ni Beyonce, si Kuya Bal at saka si Ma'am Edna pagpunta sa Hong Kong. So yun nga, at napunta doon kasama si hubby ni wifey, si Kalingap Edu, mga kalingap, mga ka-EDC, mga ka-business, So hinanap nga ni Edu itong si Beyonce, nasa second floor pala yung classroom nitong si Beyonce, At pinuntahan nila nga doon at andoon si Kuya Bal. Ang sinabi ni Kuya Bal ay, paano ba yan, makakasama ka na sa Hong Kong? Yun ang biro niya ni Kuya Bal sa kanya. Alam naman natin si Beyonce, malimit talaga magsalita. At napakahina ng boses kung magsalita. Halos hindi na natin marinig, Ako nga pag manonood ng EDC ay pinupull volume ko kasi gusto ko marinig kung ano yung sinasagot ni Beyonce, Alam naman natin na napaka-pino, parang halos hindi marinig yung boses niya. At ang pangiti-ngiti lang kay Kuya Bal at dito kay Edu. Ayun na nga, siyempre, tuwang-tuwa itong si Habi. Na-approvean na nga. Kumbaga, napagpaalam na nila at Edna, ni Ma'am Edna, yung kausap ni Ma'am Edna on the time, yung principal o yung advisor din as usual ni Beyonce, At yun nga, itong si Edu pumunta doon kay Beyonce at kinausap nga si Beyonce na kung kumusta na o paano ba yan, at kailangan mong sumama talaga sa Hong Kong kasi maraming nag-aantay sa iyo doon, mga EDC niyan, yung mga fans mo doon, maraming nag-aantay sa iyo ayon dito kay Kalingap Edu. Ay talaga namang marami talagang nag-aantay sa kanila doon, Noon pa naman nang pumunta sila doon, nakasama nilang si Joy sa Hong Kong last year ba yon, hindi pa ako nagkamali. Talagang hinahanap nila talaga si Beyonce kasi si Edu lang ang nakasama doon, So for this time, talagang pinursige talaga nila Kuya Bal at Ate Edna, nilakad nila talaga yung papeles talaga, lahat-lahat para talaga maisama itong si Beyonce kasi ang tour ni Kalingap Rap ay para talaga sa EDC. Pinaghandaan talaga ni Kalingap Rap yung tour ng EDC sa Hong Kong, Ayon pa naman dito kay Kalingap Edu, hindi daw na pursigi kasi pinaliwanag nga niya doon sa nanay ni Beyonce na pinagpaalam din niya na kung kung papayag ba silang sasama. Umagri naman yung nanay at pinaliwanag
ni Kalingap Edu na supposedly daw yun ay doon yun sa ano nila, sa Mansari nila, yung pagpunta nila doon sa Hong Kong. Pero namumove daw namumove dahil nga busy at maraming maraming activities si Kalingap Rab. So yun na nga, at while nandun sila nag-uusap dalawa, syempre pinabayaan sila ni Kuya Bal na mag-usap ng maayos, kausapin si Beyonce na talagang maghanda na siya kasi ready na sila lilipad papunta ng Hong Kong. Ay syempre alam naman natin na napaka-shy pa rin itong si Beyonce, pag nandyan, pagharap niya si Edu. Kumbaga parang natetense siya ba, hindi niya naninervyos siya na kung kaharap niya si Edu. Minsan kasi sa ating mga babae, pag yung lalaking gusto natin o crush natin, pag nakakausap kasi tayo o alam natin naliligaw sa atin, na nandyan makikipag-usap, para kasing natetense ka na hindi mo alam kung anong datamputin mo, hindi mo alam kung anong ikikilos mo. Na kumbaga obvious ba talaga na nakikita yung pagkagusto mo sa isang lalaki, no? Ako parang naanohan kong gano'n si Beyonce, na parang kasing nahihiya siya na talagang harapin si Edu kung parang biglang pagdating, no? At alam naman natin, mahiyain talaga to si Beyonce. So, yun na nga, at nabanggit ni Beyonce dito, pasensya na po, hindi po ako makakasama, sabi niya. At sumagot naman ng hubby. Sabi naman ng hubby ni wifey, hindi, sasama po yan. Ako bahala. Gagawa ko ng paraan, makakasama siya. Tingnan mo naman, no? At napaano pa si Beyonce doon na parang mahina man yung pagkasabi niya, pero naririnig natin ang sinasabi niya na siya na lang ang isasama mo. At ayun nga nabanggit ni Kalingap Edu, nagsiselos yan. Diba? Nagsiselos yan. Parang inaasar siya na nagsiselos yan. Sabi niya gano'n. Anti-selos daw. Anti-selos ka na naman. Sabi nitong si Edu kay Beyonce. At mapabiro nga, nasabi ni Kalingap Edu sa kanya, at sabi pa ni Kalingap Edu sa kanya, humarap ka nga sa akin, wag mo akong talikuran, kausapin mo ako. Syempre kumbaga si Edu kasi mayroon kasi siyang yung parang biro na minsan ay hindi, kumbaga parang hindi sang-ayon kay Beyonce. Kaya minsan nahihiya siya, lalo na pag nakapokus talaga sa kanya yung camera, no? So dito na natin lahat nagko-comment, lahat nakapanood dito, parang mayroon na magitang selosan dito kay kay Beyonce, no? Dahil siguro makulit itong si Edu, kaya nasabi niyang ganun, no? Kaya parang sinabi ni Edu, nagsiselos ka ba, sabi niya gano'n. Pero para maganda po ay ipi-play na lang natin, no? Pasensya na po, at audio lang ang maririnig natin, hindi ko siya ma-play kasi yung phone ko kailangan ko pa ng iba para yun ang magre-record, at pwede kong ma-stop, pwede kong maano. Kaya pakinggan po natin itong sinasabi nitong dalawang mag-iirog na ito, mag-wifey at mag-hubby na ito. Selosa. Selosa, anti-selos. Magsalita ka, kausapin mo naman ang mga viewers mo. Hanap-hanap ka yan eh. Hanap-hanap ka yan. Ayun nga, at nabulong nga niya yun, siya na lang ang isama mo. Kaya sabi ni oy nagsiselos, ayun ang sinabi ni Edu, no? At yun nga, minsan kasi para kasing at nahihiya tayo, masasabi kasi natin sa lalaki na kaharap natin, o masasabi natin sa lalaking minahal natin na yung bang anuhin natin, siya naman yung ganito mo, siya naman yung ganan mo, parang
mayroon pagkakurot sa atin yun, ano, at alam naman natin yung ng EDSI, no. Pero para sa akin, no, parang biro lang naman nila yon. Pero sa biro nila kasi maraming nakakapunan na talagang para kasing serious itong para kasing hindi biro itong konting selos ni Beyonce dito, no, nung nabanggit niya yon. So ito pa yung sinasabi niya. Kakasama yan guys, pag kayo mag-alala akong bahala. Bakit ayaw mo ba akong kasama dun? Ha? Ayaw? Ayaw talaga, saray. Kaya ko na eh. Bakit? Ayun ako. So ayun po sila tita, kinausap si ma'am, si principal. Hello po ma'am, good afternoon po. Ayun nga, no, at pasaway din to si Edo, ano, kaya medyo na ano si Beyonce dito. At sinabi kasi ni Beyonce na isa rin yung kanyang kinakabahan na yung ang pag-OJT niya kasi hindi nga siya makakagraduate kung hindi siya mag-OJT. Actually guys, no, sa amin nung nag-high school ako, wala yung ganyan, wala yung ganito. Nakapag-OJT lang ako nung third year college ako, no? OJT ko na yon kasi sub-professional lang naman ako, hindi naman ako nakagraduate ng 4 years, 3 years lang naman ako. Pagka 3 years ko in college, doon ako nag-OJT. Pero ngayon, no, pagka grade 12 mo, doon ka mag-graduate ng high school, no, parang secondary, tapos doon ka rin mag-OJT. Parang iniba nila kasi parang humaba na yung yung pag-aaral ng mga bata, hindi katulad noon nung kapanahunan natin dyan, no? Ganun yun. Ako nakadanas ako ngayon sa kanila, sa grade 12 mag-OJT na sila, di ba? Yun nga ang inaalala din ni Beyonce na yung pag-OJT niya kasi hindi nga daw siya makakagraduate. So, ayon dito sa principal, no? Ayon dito sa principal, ang sinabi ng principal ay kay Ma'am Edna ay i-move na lang daw yung schedule ni Beyonce doon sa second batch kasi may first batch pala sila, may second batch sila. So na-move si Beyonce sa second batch, no? Para maka-OJT siya. No, yun naman pala, nagawan din nila ng paraan. At maganda na lang at salamat na lang, no, mabait itong principal ng school ni Beyonce at yung teacher niya, no, yung advisor niya, mabait, na pakiusapan, nakaintindi sa ganitong sitwasyon. Kasi by the way mga kalingap, mga ka-EDSI, itong kasing pagtutour ni ni Beyonce na to, para kasing opportunity ito para sa kanya na ma-express o something na mag-change sa kanya. Malay natin mawala yung pagka-shy niya, no? Malay natin magiging total na talaga, kumbaga 100% na talaga ang confidence niya sa sarili niya. Kung sakasakaling ganito, no, na i-out of town o i-out of town si Beyonce, no, tulad niyan papunta ng Hong Kong or whatever, opportunity niya rin na rin na yun niya para ma-spread niya kung ano pa yung dapat niya ma-spread, dapat niya i-explore, no, while na nandyan siya sa ganyang edad. Malay natin at sinasabi ni Edo, malay mo baka yan ang parang umpisa mo na maging maganda yung future mo or something else, whatever, diba? Na makakatulong sa'yo, makakatulong ng pamilya mo. Kasi ba, in the first place, mga kalingap, mga ka-EDSI, no, hindi namang habang buhay may sponsor si Beyonce at hindi habang buhay andyan sila kalingap.
Rab na tutulong sa kanila, no? Kailangan pa rin na mayroon talagang si Beyonce or yung mga ibang kapatid ni Beyonce, no? Kasi totoo nga yung sinabi ni Edo, what if magiging vlogger din siya one day? Income din yun, di ba? Na magiging tulad siya ni Carla na nagba-vlog, at least makatapos siya or magiging professional siya, andyan pa rin yung pagka-YouTuber niya, di ba? Kung sakasakali lang naman, no? Yun din naman yung pinaliwanag ni Kalingap Edo dito kay Beyonce. No, so yun nga, at salamat naman at na-approvean dito sa principal ni Beyonce, no? Kaya nga yung parang natinikan na sila ng kaunting tinik sa dibdib kasi nga nag-approve na to, no? Yung sa school ni Beyonce, kumbaga ang nilalakad nila, pero hopefully ngayong araw kasi napanood natin na isa na lang yung kulang, yung pirma na lang para makuha nila yung traveling pass ni Beyonce, no? Yun ang sinasabi natin, traveling pass ni Beyonce, kasi nga menor de edad pa siya, 17 pa lang siya. Alam naman natin sa atin sa Pilipinas, no? Hindi makakakuha ng passport kung hindi ka mag-18, hindi tulad ng ibang bansa, newborn pa lang, pagka panganak mo, isi-settle na nila yung passport ng bata. So kahit anong araw, anong gusto nila, dalhin nila yung baby, saan sila pupunta, madadala nila kasi may passport na nga, hindi tulad sa atin, no? So well, mga kalingap, mga ka-EDSI, yun nga po ang napanood natin dito sa dalawa, no, na para bang konting kirot na selos, no, ang napakita nila dalawa dito, no? At kasi nga syempre alam naman natin yung kung ano yung nakaraan, no, na naging issue dito kay Edo, kaya siguro para ding nangasar din itong si Beyonce dito kay Edo. Pero ang pagkaano ni Edo kasi, nagsiselos ka ba? Maganda talaga silang panoorin dalawa. Ang cute nilang dalawang panoorin, Ewan ko lang sa inyo, pero sa akin, ang cute nila talagang dalawang panoorin dito. Kumbaga, mayroon kasi din silang nararamdaman sa bawat isa, kaya medyo mayroon ng kirot na pagsiselos, kasi mayroon nang nararamdaman, no? Natural. So imposible wala pa silang nararamdaman bawat isa, di ba, mga kalingap, mga ka-EDSI. So hanggang dito na lang ang aking reaction video, mga ka-EDSI, mga kalingap. Sana po nagustuhan niyo. Kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe naman ng aking munting bahay dyan, at i-hit na rin ang notification bell, at paki-like, share, comments na po ng aking reaction video, kung magugustuhan ninyo. At huwag po natin kalimutan, isa-shoutout ko ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Rab Matubang, at Kalingap Rab, no? At ang kanyang asawa na si Jack Tapia Matubang, at ang lahat po ng mga reactors ng Kalingap at ng kabisnes po. So ito po ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Hanggang sa muli. Bye-bye po. Kita-kita tayo.